Good evening po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon ito pong incoming Justice Secretary ay determinado pong habulin yung di umano'y mga katiwalian o corruption dyan po sa PhilHealth. Yan po yung isa sa ating pag-usapan ngayon. Sumunod na issue na ating pag-usapan mga kababayan ay ito pong si President-elect Bongbong Marcos ay mananatiling vlogger kahit na Pangulo na siya. So maganda po yan na puntos na ating pag-uusapan ngayon. At bago po tayo magpatuloy, ay imbitahan ko po kayo na mag-subscribe po kayo sa ating channel para po doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Paki-like and click na lamang po ninyo at share at pindutin yung notification bell para updated po kayo sa lahat nating mga video. At gaya nga po ng ating sinasabi, na determinado po itong incoming Justice Secretary, si Boying Rimulya, mga kababayan, ay nagsabi na hahabulin niya yung mga korupsyon na nagaganap dyan sa PhilHealth. Ilang taon na ang nakalipas, subalit ito ay mayroong mga nagaganap na investigasyon sa kalipas na taon dyan sa Kongreso. Subalit ito ay hindi masyadong natutukan. Kaya ito na siguro po ang pagkakataon na siya yung magiging Justice Secretary at sinasabi niya na kanyang habulin yung mga katiwalian dyan na nangyari, corruption dyan po sa PhilHealth. Alam na po natin mga kababayan kung sino-sino yung mga involved dyan, pero hindi na natin pangalanan. At maganda po yan sapagkat ang bagong administrasyon na uupo ngayong pitsa 30 pagkatapos po ng inauguration ni President Marcos ay formal nang pupwesto sila sa kanilang mga kanya-kanyang mga designated na mga posisyon. Ang buong administrasyon ni President Marcos ay napakaganda ang adhikain ni Boying Rimulya na habulin niya itong mga katiwalian dito sapagkat sang-ayon sa kanya ay may sapat na po siyang batayan laban sa mga ito. At isa pa sa napakaganda nito mga kababayan ay lalong magtiwala sa atin ang mga taga-ibang bansa, lalo na sa mga kaibigan nating bansa na ang Pilipinas pala ay hindi tinatanggap yung mga katiwalian sa kanilang gobyerno. Ganun po yun. Kaya kung gusto natin na ang ating bayan ay magiging kaaya-aya sa paningin ng mga dayuhan, ay linisin natin at karapat-dapat po yan. Kung yan po ang gagawin ng bagong Department of Justice Secretary. Napakaganda po sapagkat kung magkakaroon po ng paghahabol sa mga ganyang katiwalian, lalong ika nga magtitiwala sa atin ang hindi lamang ang ating mga malilit na kababayan na siya pong pinanggalingan dito po sa mga kinurap ng mga pira na ito dyan po sa PhilHealth. Kung ang malilit natin na kababayan ay magkaroon ng pagkatiwala sa ginagawa ng ating gobyerno, napakaganda po yan.
sapagkat ang taong bayan ay siya yung higit na may makapangyarihan sa pagpapalakas sa ating pamahalaan. Sapagkat kung ang ating mga mamamayan ay wala pong tiwala sa ating gobyerno, ang lahat po ng iyan, collection mula taxes o collection man ng contribution man dyan sa PhilHealth, ay hindi po ibibigay ng taong bayan yan, mga kababayan. Kaya maganda yung adhikain ng incoming Justice Secretary. Si si Buying Rimulya, mga kababayan, na siyang itinatalaga ngayon, na siya yung incoming Department of Justice Secretary, ay nagiging una dyan, ay nakilala siya doon sa panahon ni President Erap. At mayroon siyang posisyon doon po sa Office of the President. Hindi ko na po matatandaan kung ano yung posisyon niya doon. At sumunod, nagiging congressman nito. Elected officials ito, kahit dyan sa local sa Cavite. At ngayon, kasalukuyang congressman dyan po sa ating Philippine Congress. At ngayon po ay sinasabi ko na determinado siyang habulin ang korupsyon dyan sa PhilHealth. Kung ganun, mga kababayan, ay makakapagtiwala ang ating mamamayan, ordinaryong mamamayan, sa ating bagong papasok na gobyerno o administrasyon ni Pangulong Marcos dahil po dyan sa paghahabol sa mga katiwalian. At kahit na po nakalipas na po ng ilang taon yan, ay pwede pong habulin yan sapagkat wala pong imposible sa isang Justice Secretary, sapagkat ang Justice Secretary, siya po yung makapangyarihan na pag-uusig doon sa mga taong pasaway, kahit na anuman ang posisyon mo sa gobyerno. Basta ikaw ay subject po para sa investigasyon. Dahil po sa katiwalian, ay wala pong sinasanto yan. Ganun po ang function ng DOJ Secretary. Kaya napakaganda po ang susunod na administrasyon. Ating antabayanan po yung mga sitwasyon na yan, mga kababayan. At pangalawa, pag-usapan po natin itong si President BBM ay nagsasabi na manatili daw po siyang vlogger kahit na Pangulo na siya. Aba, maganda po ito, mga kababayan, sapagkat alam ninyo kung bakit ayaw bitiwan ng Pangulong Marcos itong kanyang pagbablog, sapagkat siya po ay naniniwala na sa pamagitan ng kanyang pagbibigay mensahe dyan sa kanyang vlog ay maihahatid niya mismo ito pong personal na mensahe niya doon po sa ating mga kababayan, sa halip na idaan doon po sa mainstream media o anumang klaseng media dyan, ay mas nakakabuti kung i-direct niya ito doon sa mamamayan sa pamagitan ng social media. Kasi nga po, ang social media, kahit nasa maliliit nating mga kababayan, ay naaabot po sila nito. Iyon po yung advantage doon. Ayaw po ni Pangulong Marcos na idadaan niya doon sa media na kung saan ay ang media ngayon, ang mainstream media ngayon o traditional media ay hindi na masyadong pagkakatiwalaan kasi baka mamaya hindi pa i-report doon. Yan po yung isa sa mga problema dyan. Lalo ngayon
na hindi maganda masyado ang relasyon ng social media at saka mga vloggers. Yan po yun. Kaya dito minamabuti ng Pangulong Marcos yung doon mismo sa personal niyang vlog idadaan at lahat ng tao kahit maliliit basta mayroon pong cellphone ay nakakarating po yan yung mensahe niya kahit saan mang dako sa ating bansa at kahit pa sa ang lugar sa sanlibutan na mayroon doong Pilipino. Ayan po yung advantage dyan, mga kababayan. Kaya napakahalaga, mga kababayan, na itong ating susunod na administrasyon na pinangungunahan ng ating Pangulong si President Bongbong Marcos ay magiging kaisa sa mga maliliit na mamayan at pagkakatiwalaan sa lahat ng panahon sa kanyang panunungkulan. Kaya po suportahan natin itong kanyang administrasyon. Yan po. At samantala, mga kabayan, ay idadagdag ko lang po ito sapagkat ito pong si Pangulong Duterte ay nanawagan po na suportahan ang susunod na administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Maganda po yan na announcement ng ating Pangulo. Ang kanyang panawagan po ay based doon na siya rin po ay naniniwala sa adhikain ni Pangulong Marcos ng pagkakaisa. Kaya po sinabi niya na dapat suportahan at suportahan natin anya itong susunod na administrasyon si President Bongbong Marcos sapagkat mas nakakabuti, naniwala po ang Pangulong Duterte na mas nakakabuti kung suportahan natin ang ating Pangulo at yan po ay nakapagbibigay ng kalakasan at development sa ating pong bansa. Kalimutan na po natin itong anumang kulay sa politika, anumang relihiyon o anumang paniniwala natin sa mga nakaraang eleksyon ay alisin na po yun. Dapat itutok natin ang ating pansin kung ano ang magiging maitulong natin sa ating gobyerno. Yan po. Hindi naman katakataka din na mayroon tayong mga kababayan dyan na kahit tapos ng eleksyon ay hanggang ngayon hindi pa rin po matanggap ito pong pagkatalo. Alam ninyo, mga kababayan, hanggang ngayon patuloy pa rin po yung ilan dyan na umaatake at batikos laban po sa nanalong kandidato at lalo't higit sa papasok o incoming administration ni President Bongbong Marcos. Kung ganito palagi ang inyong kaisipan dyan po sa ayaw ninyong tumanggap ng pagkatalo at ayaw ninyong magrespeto sa darating na gobyerno, ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Mas maigi pa na kayo ay lumayo na lamang sa Pilipinas kaysa mananatili kayo rito na kayo lang naman ang nagiging problema rito. Nagbibigay kayo ng hindi mabuting ambag sa ating pamalaan. Kaya mas maigi na umalis na lang kayo kung hindi ninyo matanggap ang bagong gobyerno. Yan po yan. Pero hindi ko po sinasabi na para po doon sa mga tumanggap na at marunong nang nag-adjust sa kanilang sarili na ating mga kababayan Pilipino. Yan po ay nakakabuting ehemplo sa ating mamamayan na dapat marunong tayong tumanggap, marunong tayong umahon, mag-adjust sa ating sarili para
paunlarin natin yung ating bansang Pilipinas. Ito pong ating gobyerno ngayon ay hindi po yan tumitingin sa ating politika o ano man ang ating mga kulay sa ating pananampalataya, relihiyon o sa ating kulay sa politika. Wala na po yun. Ang hinihiling ngayon na makipagtulungan kayo para po sa kabutihan ng ating bansa. Yan po yun. Pero kung ang ilan sa ating mga kababayan na hindi pa rin sila marunong mag-adjust sa kanilang sarili at tumanggap ng pagkatalo sa eleksyon, mag-isip-isip po kayo sapagkat kung kayo patuloy na pasaway dito sa bagong gobyerno ay tiyak hindi naman ang gobyerno ay mag-a-adjust na para kayo lamang ang bibigyan ng pagkakataon upang kalimutan o upang pabayaan kung ano man ang inyong hindi mabuting gagawin. Yan po yun. Kaya itong panawagan ng Pangulong Duterte, bagamat mayroon na lamang po siyang 3 linggo na nalalabi at siya po ay aalis na at papasok yung bagong administrasyon, isa sa mga panawagan na ito ng ating Pangulo ay tinatawagan lahat ang ating mga mamamayan na suportahan ang bagong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So pansamantala mga kabayan ay iiwan ko sa inyo yan na hanggang sa sunod nating mga video ay papasalamatan ko rin po kayo sa inyong patuloy na suporta. At maraming pong salamat sa inyong panunood at pag-subscribe sa aking video. Hanggang susunod po natin na video ay magkita-kita tayo. God bless sa inyong lahat.